Sa simula ng pelikula, ipinapakilala si Christian Wolf, isang autistic na bata na ang utak ay gumagana ng kakaiba. Nahihirapan siya sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan at komunikasyon at nalilito siya sa wika ng mga karaniwang tao, gayunpaman ay mahusay siya sa matematika at paglutas ng palaisipan. Desidido ang ama ni Chris na isang general ng hukbo na gawing normal na bata ang kanyang anak sa kabila ng kanyang kalagayan. Kaya naman ang bata ay dinala nila ng kanyang asawa sa Harbor Neuroscience, isang espesyal na pasilidad para sa mga batang may autism at doon ay kumonsulta sila sa isang neurologist. Ipinaliwanag ng doktor na ang autism ay hindi magagamot, ngunit ang mga espesyal na talento ni Chris ay maaaring pangalagaan upang matulungan siyang magtagumpay sa buhay. Si Chris ay mayroon ding isang nakababatang kapatid na lalaki na nagngangalang Brandon, na isang normal na bata. Pagkaraan ng 25 taon, si Christian Wolf ay nasa hustong gulang na ngayon at mas kilala sa tawag na Chris. Siya ay naging isang napakagaling na accountant at nagtatrabaho sa isang maliit na accounting firm sa Illinois. Kasama sa kanyang trabaho ang paghawak ng mga libro para sa mga kriminal na kliyente at money laundering mula sa kanilang mga ilegal na aktibidad. Ang numero 1 trabaho sa buong estado para sa mga taong may autism ay ang pagtatrabaho para sa mga kriminal. Si Chris ay may partner na isang babaeng British na gumagamit ng hindi totoong boses. Siya ay tinutulungan niya sa paghahanap ng mga kilalang kliyente na nakikibahagi sa lahat ng uri ng mga ilegal na aktibidad. Maya-maya ay makikita natin si Chris na tinutulungan ng isang matandang mag-asawa na ang bahay ay malapit ng ma-demolish. Alam na alam niya ang mga pamamaraan at maayos na pakikitungo kaya sa makatuwid, ginagamit niya ang kanyang mga koneksyon upang tulungan silang masalba ang kanilang tahanan. Samantala, sa punong tanggapan ng FBI, ang Treasury Director ng Financial Crimes Enforcement Network na si Raymond King ay pinilit na magtrabaho sa kanyang departamento ang isang data analyst na si Mary Beth Medina. Nagbabanta siya na ilalantad ang kanyang kriminal na record na siya ay nakapatay nung siya ay isang menor de edad pa lamang, nakulong siya ng ilang taon at nakalaya, ngunit gusto niyang itago ang bahaging ito ng kanyang nakaraan para masigurado ang kanyang posisyon sa FBI. Nangako si Raymond na buburahin ang kanyang record kung tutulungan niya siya sa isang gawain. Ang misyon ay alamin ang pagkakakilanlan ng misteryosong accountant na konektado sa maraming mga kriminal na kaso sa mga nakaraang taon. Ang accountant ay walang iba kundi si Chris. Samantala, nagpasalamat kay Chris ang matandang mag-asawa na tinulungan niya at pinayagan siyang gamitin ang kanilang sakahan para sa shooting practice. Nang maglaon ay bumalik siya sa kanyang tahimik na apartment kung saan naalala niya ang nakakatroma niyang nakaraan. Lumalabas na dahil sa kanyang kalagayan ay iniwan ng kanyang ina ang kanilang pamilya na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Upang makayanan nito ay madalas na sinasaktan ni Chris ang sarili gamit ang mga baton at malalakas na musika. Napag-alaman din na noong bata pa siya ay tinuruan silang magkapatid ng kanilang ama ng martial arts para magawa nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kinabukasan ay binisita niya ang matandang mag-asawa at humanga sila sa kanyang pambihirang kakayahan sa pagbaril. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang garahe kung saan itinatago niya ang isang mamahaling kotse at iba't ibang bagay kabilang na ang iba't ibang uri ng baril, malaking halaga ng pera at ilan sa kanyang mga mahalagang ari-arian. Kabilang sa mga ito ang mga luma at mahahalagang painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito pala ang mga gamit na natanggap niya mula sa kanyang mga kriminal na kliyente. Ang isa pang flashback ay nagpapakita na si Chris ay minsan na nasa bilangguan, kung saan nakilala niya ang isang accountant at FBI informant na si Jeffrey Tambor. Sa kabila ng kanyang karaniwang tahimik na pag-uugali, naging malapit si Chris kay Tambor at trinato niya siya bilang isang ama. Si Tambor ay katulad din ni Chris na isang accountant para sa mga smuggler at gangster. Mayroon siyang detalyadong kaalaman sa kanilang mga ilegal na aktibidad kabilang na ang kanilang mga kasino at ang kanilang mga operasyon sa pagtaya. Nang siya ay maaresto, pinilit siya ng pulisya na magbigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa kanyang mga kliyente. Pagkatapos ay pinalaya siya mula sa bilangguan bilang isang impormante ng FBI. Gayunpaman, sa sandaling makalabas siya ay dinukot siya ng mga miyembro ng gang at pinahirapan hanggang sa mamatay. Sa kasalukuyan ay naghahanap si Chris ng bagong kliyente. Nakatuon siya kay Lamar Blackburn na CEO ng isang kumpanya na tinatawag na Living Robotics. Ang kumpanyang ito ay gumagawa ng mga robotic na kamay na gumagana tulad ng sa mga tao. Layunin ni Lamar na isapubliko ang kanyang pribadong kumpanya para kumita ng mas malaki. Pagkatapos ay nalaman ni Chris na ang Living Robotics ay naghahanap ng isang bihasang accountant upang suriin ang pananalapi ng kumpanya. Kinabukasan ay nakipagpulong siya sa mga may-ari ng kumpanya kabilang na ang kapatid ni Lamar na si Rita, at ang punong opisyal ng pananalapi.
Ibinunyag ni Rita na natuklasan ng kanilang auditor ang isang scam na humigit kumulang na $15 milyong, na pumipigil sa kanila na maisa publiko ang kumpanya. Bilang tugon, kumpiyansa na sinabi ni Chris na maaari niyang matuklasan ang katotohanan sa likod ng mga nawawalang pondo sa loob ng 1 linggo. Pagbalik sa punong tanggapan ng FBI, nakakuha si Medina ng mga larawan at audio record ng isang smuggling gang. Sinusuri niya ang ilang video footage at mga record, nakita din doon ng isang ahente ng FBI na nag-eespiya sa gang bago pinatay ng isang hindi kilalang lalaki. Pagkatapos ay nagpadala si Medina ng mga larawan ng hindi kilalang lalaki sa kanyang kasamahan para beripikahin sa database. Sa sumunod na eksena ay makikita natin ang isang propesyonal na hitman na nakikipagkita sa isang sikat na stockbroker. Ang huli ay may malaking impluwensya sa mga pagbabago sa merkado, at kamakailan lang ay nagdulot ng problema sa mga robotics sa pamamagitan ng paggawa ng mga negatibong pahayag tungkol sa kumpanya. Kaya ito ay humantong sa isang makabuluhang pagbaba sa halaga ng stock ng kumpanya. Binalaan ng hitman ang stockbroker na kung gagawa pa siya ng anumang negatibong komento tungkol sa living robotics, siya ay kanyang papatayin. Kinabukasan ay dumating si Chris sa kumpanya para simulan ng pagsuri sa mga account mula sa nakalipas na 15 taon. Doon ay nakita niya ang isang babaeng intern na si Diana Cummings na nakatalagang tumulong sa kanya sa gawain. Siya pala ang nakakita na mayroong kakaiba sa mga account. Inihayag ni Diana na siya ay nagtrabaho magdamag ng walang tigil upang ihanda ang mga file, at sa huli ay nakatulog. Gusto ni Chris ang kanyang determinasyon, ngunit hiniling niya sa kanya na magpahinga na muna habang sinasabing kakayanin na niya ito ng mag-isa. Sa tanggapan ng FBI ay nagkaroon ng isang conference patungkol sa mga tagumpay ni Raymond. Pagkatapos ng conference ay lumapit si Medina kay Raymond na may ilang agarang balita. Inihayag niya na nakakuha sila ng isang video mula sa ilang taon na ang nakakaraan kung saan 15 miyembro ng gang ang napatay. Ang mukha ng bumaril ay tumutugma sa mga larawan na kanilang sinusuri. May audio din ng footage kung saan maririnig ang nakakatakot na boses na may sinasabing isang bagay. Inutusan ni Raymond si Medina na tanggalin ang ingay sa background at ipadala ito sa kanya. Samantala, si Chris ay naghanda na para sa masusing pagsusuri sa mga datos ng pananalapi ng kumpanya. Ang kanyang mga pambihirang kakayahan sa mga numero at kalkulasyon ay nagbibigay daan sa kanya upang mabilis na maproseso ang napakaraming data at nagagawa itong makabisado. Sa pagtatapos ng gabi, nasuri niya ang 15 taon na mga record sa pananalapi at matagumpay na natuklasan ang mga pagkakaiba. Natuklasan ni Chris na $61 milyong ang nilustay mula sa kumpanya sa ilalim ng pagkukunwaring ito ay ang mga nagastos. Gayunpaman, ang mga sinasabing gastos na ito ay wala sa aktwal na mga talaan ng kumpanya, na ito ay ikinonekta sa isang pekeng kumpanya. Kinaumagahan nang dumating si Diana sa silid ay nagulat siya nang makita ang mga kalkulasyon sa buong salamin at bintana. Pagkatapos ay ibinunyag ni Chris ang $61 milyong na na-scam at sinabi na ang CFO ay maaaring maging responsable dito. Dahil humanga sa kanyang trabaho, hiniling sa kanya ni Diana na maghanda ng isang detalyadong ulat. Ngunit kinaumagahan nang dumating si Chris sa Living Robotics, naabutan niyang inaalis ng mga empleyado ang kanyang mga kalkulasyon. Ipinaalam sa kanya ni Lamar ang tungkol sa pagkamatay ng CFO at naniniwala siyang ginawa niya ito dahil sa takot at kahihiyan kaya ginawa niya ang hindi may isip. Pagkatapos ay binayaran niya si Chris at umalis mula roon, ngunit pakiramdam ng ating bida ay may iba pang dapat matuklasan. Kinabukasan ay pumunta siya sa bukid para sa shooting practice, at sa oras na yun ay biglang may dumating na 2 hitman sa bahay ng matandang mag-asawa at kinumprante sila habang tinututukan ng baril. Tinanong nila kung nasaan si Chris, at agad nilang isiniwalat na siya ay nasa bukid. Hiniling sa kanila ng isa sa mga hitman na tawagin si Chris sa loob. Ngunit bago pa sila magpatuloy ay isang bala ang tumama sa pangalawang hitman. Ang unang hitman ay nagulat sa katumpakan at distansya ng pagbaril kaya mabilis niyang kinaladkad ang mag-asawa sa loob ng kanyang sasakyan at naghanda ng umalis. Gayunpaman, hindi nagtagal ay hinabol siya ni Chris at tinambangan ang kotse. Matapos mapasuko ang hitman, hiniling niyang malaman kung sino ang nagpadala sa kanila. Sinabi ng kriminal na hindi niya alam kung sino ang boss, ngunit ibinunyag na binayaran ang kanilang gang upang patayin si Chris at ang isang babae. Pagkatapos ay ipinakita niya ang larawan ni Diana upang patunayan ang kanyang punto. Nang makita ito ay napagtanto ni Chris na ang mga pangunahing opisyal sa Living Robotics ay gusto silang patayin ni Diana upang pagtakpan ang pandaraya sa accounting, dahil dalawa lang sila ang nakakaalam sa totoong nangyari sa scam.
Natatakot si Chris na baka mapatay si Diana kaya agad siyang kumilos para iligtas ang babae. Sa kabutihang palad ay nahanap ni Chris si Diana sa tamang oras at nakipaglaban sa mga kriminal na bumubuntot sa kanya. Nagkaroon sila ng isang matinding labanan at sa huli ay napatay niya silang lahat. Pagkatapos ay dinala niya si Diana sa kanyang ligtas na lugar, ang kanyang garahe kung saan itinatago niya ang lahat ng kanyang mga ginto, pera, baril, at mamahaling mga painting. Namangha si Diana sa nakita, partikular na sa isang sikat na painting na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Samantala, malapit nang matuklasan ni Medina ang pagkakakilanlan ni Chris. Sa malawak na pagsasaliksik, natuklasan niya na mayroong isang autistic na bata na napakatalino at may likas na talento sa mga numero. Hinulaan niya na malamang ito ay nasa isang propesyon na may kaugnayan sa accounting o auditing. Sa ibang lugar ay dinala ni Chris si Diana sa isang mamahaling hotel para maiwasan ang mga gangster. Nang pinagsama-sama niya ang palaisipan ng pananalapi ng Living Robotics, kinwestiyon niya kung anong benepisyo ang makukuha ng CFO mula sa 61 milyong dolyar. Habang pinag-uusapan nila ang bagay na yon ay natuklasan nila ang isang nakagigimbal na katotohanan, hindi ang CFO ang gumawa ng scam. Ang tanging makikinabang sa pamamaraang ito ay ang mga may-ari ng Living Robotics, si CEO Lamar at ang kanyang kapatid na si Rita. Plinano nilang ilipat ang pera sa isang peking kumpanya sa ilalim ng pagkukunwari ng mga gastos. Kapag dumating na ang oras upang pumasok sa share market, ililipat nila ang pera pabalik sa Living Robotics upang lumabas na kumita sila ng malaki. Ito ay magpapalaki sa halaga ng kumpanya, na magbibigay daan sa kanila na ibenta ang kanilang mga bahagi sa kumpanya sa mataas na presyo at doon ay napagtanto ni Diana na si Lamar ang utak sa likod ng scam. Kasunod nito ay pinuntahan ni Chris si Rita, ngunit natagpuan niya siyang patay sa kanyang bahay. Pagbalik sa punong tanggapan ng FBI, natuklasan ni Medina at ng kanyang partner na sa 2,500 accounting firm ay may ilan na may kakaibang pangalan na ipinangalan sa mga sikat na mathematician. Nalaman din nila na ang isang lalaking may pangalang Christian Wolf ang nagmamay-ari ng mga kumpanyang ito, at kasama sa kanyang mga kliyente ang mga pangunahing gangster, smuggler at mapanganib na mga kriminal. Si Chris ay kumikita ng milyon-milyon mula sa mga deal, ngunit $500,000 lamang nakita ang lumalabas sa kanyang mga talaan ng buwis. Sa karagdagang pagsusuri, nalaman ni Medina na nag-donate siya ng 70% ng kanyang kita sa isang espesyal na pasilidad, kaya naman napakaliit ng kanyang buwis dahilan kung bakit hindi siya pinaghihinalaan ng Departamento ng Income Tax. Sa sumunod na araw, ibinigay ni Medina kay Raymond ang lahat ng detalye tungkol kay Chris, na nagpapatunay na siya ang accountant na matagal na nilang hinahanap. Di nagtagal ay sinalakay ng FBI ang bahay ni Chris at nakitang nilagyan niya ito ng mga CCTV at motion sensor sa lahat ng dako maliban sa harap kung saan nag-set up siya ng isang malaking machine gun. Ito ay nag-iwan sa kanila ng lubos na pagkabigla dahil kung susubukan mo itong pasukin ay sasabog ka. Ang eksena ay lumipat sa bahay ni Lamar na pinoprotektahan ng hitman na pumatay sa CFO, hinihimok niya ang kanyang mga tauhan na hanapin sina Chris at Diana at asikasuhin sila sa anumang paraan. Samantala, hiniling ni Medina kay Raymond na burahin ang kanyang mga kriminal na record ngayong natapos na niya ang kanyang gawain. Sumang-ayon ang huli, ngunit nagtanong tungkol sa pagpatay na ginawa niya noong siya ay menor de edad. Atubili na isiniwalat ni Medina na pinatay niya ang nagbebenta ng droga sa kanyang kapatid at nagtangka na pumatay sa kanila. Nang marinig ito ni Raymond, naalala niya ang kanyang sariling nakaraan, si Tamber, na nakilala ni Chris sa bilangguan at itinuturing na isang ama ay naging isang impormante at nagbigay ng mga detalye ng kanyang mga kliyenteng gangster sa FBI. Tumulong si Raymond na bawasan ang kanyang pagkakakulong, ngunit pagkalaya ni Tamber, dinukot at pinatay siya ng hitman gang ng Living Robotics. Dahil nakukonsensya sa hindi pagprotekta sa matanda, sinundan ni Raymond ang mga kriminal sa loob ng 6 na buwan. Sa oras na ito ay nalaman din ni Chris ang pagkamatay ng kanyang mentor na naging ama, na nag-udyok sa kanya na tumakas sa bilangguan at gumanti. Nagawa niyang mapatay ang lahat ng 15 miyembro ng gang sa nakamamatay na araw na yon, kung saan natagpuan din niya si Raymond na hinayaan niyang mabuhay. Isang araw ay nakatanggap ng tawag si Raymond mula sa partner ni Chris na may computerized voice, inihayag niya na nagpasya silang magbigay sa kanya ng mga tip tungkol sa mga mapanganib na smuggler at gangster na nagbibigay daan sa kanya na magtagumpay sa kanyang mga misyon. Dahil sa kanilang mga tip ay nalutas ni Raymond ang ilang mga kaso, nakakuha ng maraming mga promosyon at nakaakyat sa posisyon ng Treasury Director. Gusto niyang makilala ang lalaking ito, si Chris bago siya magretiro.
Sa kasalukuyan ay tinanong ni Medina kung paano nakapasok si Chris sa bilangguan, kung saan ipinaliwanag ni Raymond na iniwan siya ng kanyang ina na nag-asawang muli, at nagkaroon ng 2 anak na lalaki. Makalipas ang ilang taon sa kanyang libing, hinarap ni Chris at ng kanyang ama ang kanyang pangalawang asawa at mabilis itong nauwi sa kaguluhan. Doon ay aksidenteng napaputok ni Chris ang kanyang baril na nagresulta sa pagkamatay ng kanyang ama, at dahil doon ay napunta siya sa kulungan at nakilala si Tamber. Sa ibang lugar ay pumunta si Chris sa bahay ni Lamar para harapin ito, mahusay niyang binaril ang bawat bantay at pinatay ang mga ito. Nakita siya ng pangunahing hitman sa pamamagitan ng CCTV, ngunit humanga siya sa kanyang mga kasanayan. Sa kabila ng pagkakaroon ng pinsala sa proseso, patuloy na lumalaban si Chris. Maya-maya lang ay narinig siya ng hitman na humuhuni ng isang pamilyar na pambatang kanta. Dito niya napagtanto na si Chris ay walang iba kundi ang kanyang nawawalang kapatid. Dahil dito, si Brandon na isang hitman ay lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Agad siyang nakilala ni Chris at tinanong kung kumusta na siya, kung saan nalaman niyang isa rin siyang hitman. Napag-alaman na pagkatapos pumanaw ng kanilang ina at nakulong si Chris, 8 taon nang hindi nagkikita ang magkapatid. Sinigawan ni Brandon si Chris, sinisisi siya sa pagkamatay ng kanilang ama. Pagkatapos ay nag-away sila, ngunit nagtagumpay si Chris at pinakalma ang kanyang kapatid. Matapos mawala ang tensyon ay umupo sila at nag-usap, humingi ng tawad sa isa't isa habang naaalala ang kanilang ama. Samantala, pinapanood pala sila ni Lamar sa CCTV na naguguluhan. Lumabas siya mula sa kanyang pribadong silid at inutusan si Brandon na patayin si Chris, ngunit biglang nagpaputok ang ating bida at sa wakas ay napatay ang buhay ng matanda. Mukhang hindi nabigla si Brandon sa pagkamatay ng kanyang boss at nagtanong lang kung kailan sila muling magkikita, sumagot si Chris na makikipagkita siya sa kanya saan man siya magpunta. Lumipat ang eksena kay Medina habang ibinibigay niya sa press conference ang lahat ng impormasyon tungkol sa kaso ng pandaraya ng Living Robotics. Tinanong ng mga reporter kung paano niya natuklasan ang pangyayari, at tulad ng kanyang mentor na si Raymond ay nagbigay rin siya ng diplomatikong sagot na binibigyang diin na ito ay isang pagsisikap ng buong koponan. Pagkatapos ay dinala tayo sa espesyal na pasilidad kung saan dinala si Chris ng mga magulang niya noong bata pa siya. Lumalabas na nag-donate siya ng 70% ng kanyang kinita sa pasilidad na ito. Samantala, nakatanggap si Diana ng isang package mula kay Chris bilang regalo ng pamamaalam. Doon ay nakita niya ang parehong $30 milyong na painting sa loob nito na ikinagulat niya, at ngayon ay nakakaramdam na rin siya ng kasiyahan. Sa huling eksena ng pelikula ay ipinapakita si Chris na nagmamaneho papunta sa ibang lungsod kung saan maaari siyang magsimulang muli ng isang bagong accounting firm. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!